Ay, baklang timawa! Gulat na sabi ni Rachel nang makita ang isang babae sa likod ng basurahan. Miss, anong ginagawa mo dyan? Gabi na ha. Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong. Binitiwan ni Rachel ang hawak na garbage bag bago lumapit sa babae. Mula sa liwanag ng streetlight ay napansin niyang namumutla ito at hindi nakafocus ang tingin sa kanya. Malikot yun at tila may kinatatakutan. Pagkain. Pahingi ng pagkain. Mahina nitong sabi. Napansin ni Rachel ang panginginig ng katawan ng babae. Hinawakan niya ang kamay nito upang pakalmahin. Pero napansin niya ang katabi nitong basket na may natutulog na sanggol. Mahigpit nitong hinawakan ng basket na tila may aagaw sa bata. Kaya mo bang tumayo? Malumanay niyang tanong para mapanatag ang pakiramdam nito. Tumango ang babae, pero inalalayan pa rin niya ito sa pagtayo. Muntik na itong matumba dahil sa panghihina. Maagap naman siya sa pag-alalay dito. Gusto mo bang sumama sa akin para makakain ka? Malapit lang ang pwesto ng paresan namin dito. Kumakain ka ba ng pares? Yun lang kasi ang pagkain na may bibigay ko sa iyo eh. Ayos lang sa akin kahit anong pagkain. Maraming salamat. Walang anuman. Halika na. Ako na lang ang magdadala sa baby mo. Hindi tumutol ang babae nang kunin ni Rachel ang basket. Kung hindi siya nagkakamali, months old pa lang ang bata. Nakapagtataka lang dahil sobrang himbing ng tulog nito. Normal naman ang paghinga ng baby nang itapat niya ang daliri sa ilong nito. Wala ring problema sa tibok ng puso nito kaya nabawasan ang pag-aalala niya. Dahan-dahan ka lang sa paglalakad. Medyo malamlam ang ilaw sa parting to, baka matisod ka. Paalala niya sa babae. Sa maraan na paglalakad ay nakarating din sila sa pwesto ng paresan. Nakita agad ni Rachel ang kanyang ina na naghihintay sa labas. Rachel, ang tagal mo naman magtapon ng basura. Naiinip na ang itay mo. Uuwi na tayo. Teka, ano yung dala mo? At sino ang babaeng yan? Nagkataka nitong tanong nang mapansin ang kasama niya. Hindi ko po siya kilala, Nay. Natagpuan ko lang siya sa may basurahan. Mukhang masama pang pakiramdam niya dahil sa gutom. May pagkain pa po ba tayo? Oo, meron pa. Papasukin mo siya sa loob at ipaghahanda ko siya ng pagkain. Ano ba yung nasa basket? Tiningnan ng ginang ang basket at ganoon na lamang ang gulat nito nang makita ang sanggol. Panginoon ko, bakit may sanggol dyan? Anak ba niya ang batang yan? Muli nitong tanong sa kanya. Siguro po, hindi ko pa kasi siya nakakausap ng matino. Hinang-hina na po kasi siya na kahit pagsasalita wala siyang lakas. Kawawa naman ang mag-inang to. Ano kayang nangyari sa kanila? Mamaya na lang natin itanong, Nay. Pumasok na po tayo para makakain na po siya. Sige, alalayan mo siyang mabuti. Ako na magdadala ng basket. Kinuha ng ginang ang basket sa kamay ni Rachel. Magkakasunod silang pumasok sa loob ng paresan. Nagtaka pa ang itay ni Rachel nang makita sila. Magtatanong pa sana ito pero inunahan na ng kanyang inay. Ronaldo, iinit mo ang sabaw ng pares. Nagugutom ang babaeng kasama ni Rachel. Nanghihina na siya sa gutom. Bilisan mo. Nagmamadaling utos ng ginang. Okay, mahal. Sagot nito sa asawa bago tumingin kay Rachel. Paupuin mo muna siya, Rachel anak. Mabilis lang to. Pinaupo ni Rachel ang babae. Pinatong naman ng inay niya ang basket sa isang upuan. Miss, dito ka muna. Tutulungan ko lang ang itay ko sa paghahanda ng pagkain mo. Sabi niya sa babae. Marahang tumango ang babae. Aalis na sana si Rachel nang biglang magising ang sanggol at umiyak. Pinapatahan nito ng babae, pero hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak ang bata. Tatayo sana ito para kunin ang bata, pero muli itong bumagsak sa upuan dahil sa labis na panghihina. Ako na lang, miss. Sabi niya sa babae bago kunin ang bata sa basket. Kaagad tumigil sa pag-iyak ang bata nang buhati ni Rachel. Marahan niya itong pinaghele. Akala niya ay natulog ulit ang bata kaya binalik niya ito sa basket, pero muli itong umiyak ng bitiwan niya. Gusto niya palaging binubuhat kapag gising siya. Tuwing natutulog lang siya pwedeng bitiwan. Mahinang sabi ng babae. Muling kinuha ni Rachel ang bata. Tumigil ito sa pag-iyak ng buhatin niya. Rachel, bumili ka ng gatas sa kabilang kanto para sa bata. Baka nagugutom siya kaya umiiyak. Sabi ng inay ni Rachel. May dala itong tray ng pagkain kasunod ang itay niya na may dalang pitchel at isang baso. Sige po, Nay. Pakihawakan muna po itong bata. Umiiyak po kasi siya kapag ibinabalik sa basket.
Binigay ni Rachel ang bata sa inay niya pagkatapos nitong ilatag ang pagkain sa mesa. Pero muling umiyak ang bata nang bitiwan niya. Kinuha niya ulit ang sanggol at nakapagtatakang tumigil ito sa pag-iyak. Abay, may bisyo yata ang anak mo, iha. Ayaw niya sa akin at kay Rachel niya lang gusto. Sabi ng ginang sa babae. Hindi naman sumagot ang babae. Abala ito sa pagkain. Hinayaan na lang nila ito at hindi na inabala pa. Inay, isasama ko na lang po ang bata sa kabilang kanto. Malapit lang naman yun. Mabuti pa nga kung ganun. Gamitin mo na lang ang jacket ng itay mo para mabalot ang bata. Baka mahamugan siya at magkasakit. Paalala nito. Sige po, inay. Kinuha niya ang jacket at ibinalot sa bata bago umalis. Ilang minuto lang ang nilakad ni Rachel para makarating sa kabilang kanto. Naroon ang 24/7 convenience store sa lugar. Bumili lang siya ng gatas at nang makitang may tsupon sa tindahan ay bumili na rin siya para sa bata. Sa palagay niya hindi pa kayang magpadede ng babae dahil sa panghihina ng katawan nito. Ang cute mo naman, baby. Sabi niya sa bata habang naglalakad siya pabalik sa kanilang parisan. Hinaplos ni Rachel ng hintuturo ang matambok na pisngi ng bata. Napangiti siya nang tumawa ito. Naaliw siya sa ginagawa at umupo muna sa waiting shed na dadaanan niya. Kinausap niya ang bata at patuloy naman ito sa pagtawa. Sobrang taas pa rin ang energy nito kahit gabi na. Siguro dahil kagagaling lang ito sa mahimbing na pagtulog. Excuse me, miss. Narinig niyang sabi ng isang lalaki. Tumingin si Rachel sa direksyon ng nagsalita at nakita ito. Pero hindi nag-iisang lalaki. Isang grupo ito na pawang alerto at may formal na pananamit. Sa palagay niya ay leader ng grupo ang lalaking nagsalita. Halos kasing edad lang ito ng itay niya. Bakit sir? May kailangan po ba kayo? Tanong niya rito. May napansin ka bang babae sa kaming to? May dala siyang basket. Maraming babaeng dumadaan dito sir. Halos lahat may dalang basket. Ito kasi ang daan patungo sa palengke. Hindi yun ang tinutok, boss. Natagpuan na po ni Master Cameron ng babae. Putol ng kasama nito sa sasabihin ng lalaki. Nagmamadaling umalis ang grupo. Nakaramdam ng kaba si Rachel nang patungo ang mga ito sa direksyon ng parisan nila. Tumayo siya at sinundan ng mga lalaki. Hindi siya nagkamali na parisan nila ang pinuntahan ng mga ito. Nakita niyang kinakaladkad palabas ng parisan ang babaeng nakita niya sa basurahan kanina. Parang awa niyo na! Pakawalan niyo na ako! Sigaw na pakiusap ng babae. Buong araw kaming nahirapan sa paghanap sa'yo. Tapos pakakawalan ka lang namin. Huwag ka nang umasa, babae. Malaki ang kasalanan mo kay Master Cameron. Galit na sabi ng isa sa dalawang lalaking kumakaladkad dito. Napansin naman ni Rachel ang lalaking kausap niya kanina sa waiting shed. Nakayuko ito sa pintuan ng parisan. Master Cameron, ano pong sunod natin gagawin? Tanong ng Ginoo. Gumilid pa ito nang lumabas ang kausap. Natigilan si Rachel nang makita ang isang lalaki. Formal at maginoo itong tingnan sa suot na 3-piece suit. Ngunit taliwas ang nararamdaman niya sa pagkatao nito. Malakas ang presensya ng lalaki at angat na angat yun sa mga kalalakihan doon. Matangkad at matikas ang pangangatawan nito. Malakas ang apil ng seryoso nitong muka. Diretso lang ang tingin nito, pero napapansin niyang alerto ang lalaki sa paligid. Tila pinapahatid ng lalaki na handa itong lumaban sa kahit anong oras at sa kahit anong sitwasyon. Gawin niyo ang lahat para malaman kung saan dinala ng traidor na yan ang anak ko. Seryosong sagot ng lalaki. Lihim na napalunok si Rachel nang marinig ang intensidad sa boses ng lalaki. Timbre pa lang ng boses nito ay tiyak na katatakutan na. At ganoon nga ang napansin niya sa ekspresyon ng mga tauhan nito. Halata ang takot at respeto ng mga ito sa lalaking nagsalita. Hindi mo na makikitang muli ang anak mo, Cameron. Masama kang tao. Hindi na babagay sa iyong maging ama ng bata. Kung maririnig lang ako ng taong may hawak sa anak mo, sana wag na niyang ibalik ang bata sa iyo. Mapapahamak lang siya sa poder mo. Sigaw ng babae bago ito ipasok ng mga kalalakihan sa loob ng sasakyan. Walang ideya si Rachel sa nangyayari, pero malakas ang kutob niya na hindi makabubuti kung ibabalik niya ang sanggol sa poder ni Cameron nang hindi niya nalalaman ang rason kung bakit ito itinakas ng babae. Baka si Cameron din ang dahilan kaya natatakot ang babae kanina nang makita niya. Sige na, kilos na. Hanapin niyo na ang anak ko. Maotoridad na utos ni Cameron. Masusunod po, Master. Sagot ng nakayukong lalaki na hindi malang pinansin ang sinabi ng nagwawalang babae.
Nagpatuloy si Rachel sa paglalakad at nagpanggap na napadaan lang sa lugar. Lumagpas siya sa kanilang paresan, pero napahinto siya nang muling narinig ang seryosong boses ng lalaki. "Get that woman in trash clothes back there." Babaliwalain sana ni Rachel ang sinabi ng lalaki dahil hindi naman basura ang suot niyang damit. Luma lang yon pero hindi basura. Kaya lang, hinarangan siya ng mga tauhan ni Cameron. "Mawalang galang na po mga sir. Kailangan ko na po kasing umuwi. Mahahamugan po ang anak ko. Ang hirap pa naman po kapag nagkasakit ang bata." Lumihis siya ng daan para lagpasan ng mga nakaharang sa kanya. Pero humarang ulit ang mga lalaki sa daan niya. "Face me, woman." Utos ng lalaki mula sa likuran ni Rachel. Bumutong hininga si Rachel bago harapin si Cameron. Naniit siya nang mapagtanto kung gaano ito kataas. Hanggang balikat lang nito ang 5'6" na height niya. "Ano mang kailangan mo, sir? Sabihin mo na para makauwi na kami ng anak ko. Magluluto pa ako ng hapunan eh. Kailangan ko na rin magpahinga. Nakakapagod magtrabaho habang may buhat-buhat na bata. Maawa ka naman sa akin." Saad niya na hindi makikitaan ng kaba. Hindi naman siya nakakaramdam ng takot kahit napapalibutan siya ng mga tauhan ni Cameron. Kaya niyang tumakas sa mga ito kung kinakailangan. Isa pa, kasama niya mga magulang na nasa loob ng paresan. Mga retired agent ang mga ito ng Fortress Organization. Isang samahan ng mga magagaling na agent at nabibilang din siya sa samahang yun. Dati siyang field agent ng Fortress, pero ngayon ay katuwang na siya ng medical team bilang senior staff ni. "Let me see your child." Muling utos ng lalaki. Bumigat ang paghinga ni Rachel nang mas lumapit ang lalaki sa kanya. Oo, at mabigat ang presensya ng lalaki, pero hindi siya kinakabahan dahil doon. Kinakabahan siya na baka makilala nito ang sanggol sa mga bisig niya. "Sir naman, bakit gusto mo makita ang cute kong baby? Baka malanghap niya ang hamog kapag inalis ko ang balot niya. Ayoko magkasakit ang anak ko. Balikan na lang bukas kung gusto mo siyang makita. At least bukas wala nang hamog." Nakangiti niyang sabi. "Just do what I said, woman. I wanna make sure that the child in your arms is not mine." "Ay sir, hindi mo talaga anak ang anak ko. Hindi naman tayo mag-asawa eh. Siguro kung mag-asawa tayo, baka naging anak mo rin ang anak ko." Katwiran niya. Pinanindigan talaga niya ang pagiging ina kunwari sa bata para hindi maghinala si Cameron na hawak niya ang batang hinahanap nito. Kailangan muna niyang masiguro ang kaligtasan ng sanggol sa poder nito bago niya ibalik ang bata, at magagawa lang yon kapag nakaalis siya roon. "Pwede na ba akong umalis?" Tanong niya ulit dito. Hindi sumagot si Cameron. Nakatitig lang ito sa kanya. Tila binabasa nito ang buo niyang pagkatao sa uri ng tingin nito. Nakaka-intimidate yun, pero hindi siya nag-iwas ng tingin. Nakangiti pa siya habang nakatitig dito. "You look ordinary, but your eyes shows different. It's telling me you're not you. Or you're hiding something extraordinary." Sabi nito. "Grabe ka naman, sir. Ano naman ang itatago ng isang kagaya ko? Kung ano-ano naman ang iniisip mo tungkol sa akin. Napadaan lang naman ako rito galing sa pagbili ng gatas nitong anak ko, tapos hinarangan ako ng mga tauhan mo. Mahuhula ka ba? Hindi kasi ako interesadong magpahula. Mas gusto ko magpahinga na lang. Aalis na ako ah." Sabi niya bago talikuran si Cameron. Pero muli na naman siyang hinarang ng mga tauhan nito. Wala siyang nagawa kundi muling humarap kay Cameron. "Ano ba talagang kailangan niyo? Hoy, anong ginagawa mo? Bitiwan mo ang anak ko!" Sigaw niya rito nang inagaw nito ang bata sa kanya. Babawiin sana na Rachel ang bata kay Cameron dahil nagsimula na itong umiyak. Pero hinawakan siya ng mga tauhan nito. Lumabas na rin ang mga magulang niya para tingnan ang nangyayari. Lalapit sana ang mga ito sa kanya. Pero pasimple niyang sinaway ang mga ito gamit ang tingin. Nanatili ang mga ito sa kinitatayuan. Pero hindi na maipinta ang mukha ng itay niya habang nakatingin sa mga lalaking nakahawak sa kanya. Anumang oras ay handa na itong sumugod. "Pinaiyak mo ang anak ko, mister. Ibalik mo siya sa akin ngayon din." Madiin niyang sabi. Nakatitig lang si Cameron sa umiiyak na bata. Kumunot ang noo nito at halata ang pagtataka sa itsura. Walang ideya si Rachel kung ano ang iniisip nito. Nagpumiglas siya sa hawak ng mga lalaki at nang makawala siya ay agad niyang binawi ang bata kay Cameron. Kaagad itong tumigil sa pag-iyak ng hawakan niya. Mas lalong lumalim ang kunod sa noo ni Cameron habang nakatingin sa kanya. "Nakita mo na? Hindi mo anak ang anak ko. Ang kulit mo kasi.
Tinakot mo ang bata. Pagalit niyang sabi bago ito talikuran. Nagmamadali siya sa paglalakad para mabilis na makalayo rito. Hinihiling niya na sana'y hayaan na siyang malis ni Cameron. Nakahinga lang siya ng maayos nang marinig ang tunog ng mga sasakyan palayo. Salamat naman at umalis na sila, sabi niya sa sarili habang pinagmamasdan ang papalayong mga kotse. Nawala ang atensyon ni Rachel sa mga sasakyan nang marinig ang bibitok ng bata. Tumingin siya rito at napangiti. Naalala niya sa bata ang anak ng kaibigan niyang si Daphne. Tahimik na ang buhay ng mag-ina sa kabilang buhay. Pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa kanya ang pagkamatay ng mga ito. Sa akin ka muna, baby. Aalagaan kita at poprotektahan hanggat hindi ko alam kung ligtas ka sa poder ng daddy mo. Pagkausap niya sa bata. Mabigat ang desisyon na yun. Pero handa niyang panindigan ang pagiging ina sa bata para pangalagaan ang kaligtasan nito. Sa ganoong paraan man lang ay mabawasan ang galit niya sa sarili nang hindi niya magawang iligtas noon ng kaibigan niya at ang anak nito. Sa kotse ni Cameron, hindi mo wala ang kunot sa noo ng binata na nagbibigay ng mabigat na pakiramdam sa loob ng sasakyan. Iniisip pa rin niya ang nangyari kanina. Sigurado siya na anak niya ang batang hawak ng babae. Pero hinayaan niya lang dito ang bata. Konti na lang ang mga tauhan niya at baka mas manganib pa ito kapag kinuha niya. Napansin niya rin ang mga kalaban na nakamasid kanina. Kung magpapanggap siyang hindi kilala ang bata, makatutulong pa yun sa anak niya. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit komportable ang anak niya sa babae. Normal sa bata ang pag-iyak kapag hinahawakan ito ng kahit sino, maliban sa yumao nitong ina. Maging sa kanya ay umiiyak ito. Pero kakaiba ang anak niya kapag hawak ng babaeng yun kanina. Gar, alamin mo kung sino ang babaeng may hawak sa anak ko. Kailangan ko siyang makilala mula sa maliit na detalye hanggang sa pinakamalaki. Sabi niya sa kanyang kanang kamay na nagmamaneho ng sasakyan. Noted, Master Cameron. Sandaling nabalot ng katahimikan ang loob ng sasakyan. Ngunit maya-maya ay hindi nakatiis si Car at muling nagsalita. Master, sigurado ka po bang ligtas siyang Lady Daphne sa pangangalaga ng babae? Nag-aalala lang po ako dahil baka matunugan ng mga kalaban natin kung nasa ng young lady. Kayong dalawa na lang po natitira sa pamilya Steele. Hindi na tayo sigurado ngayon kung totoong kakampi ang mga kasama natin. Hindi ko maiwasang mag-alala para sa kaligtasan ninyong dalawa. My daughter is safe for now, but we need to hurry and get the Fortress Organization service. I need their protection for my daughter's safety. Ginagawa ko pong lahat para makuha ang serbisyo ng Fortress. Pero hindi ganoon kadali makuha ang tiwala nila kahit kliyente tayo at handang magbayad ng malaki. Dumadaan sa mabusising proseso bago nila tanggapin ang trabaho. Swerte na lang siguro kung bibigyan nila tayo ng isang agent para pangalagaan ang kaligtasan ng young lady. Kung mangyayari yun, mapapanatag na tayo. Huwag kang titigil hanggat hindi natin nakukuha ang serbisyo nila, Gar. Hindi na sapat ang mga tauhan natin para pangalagaan ng steel lineage. Baka naghahanap lang ng magandang pagkakataon ng mga kalaban para salakayin tayo at tuluyang alisin sa mundo. Makakaasa ka, Master. Itataya ako ang aking buhay para muling makausap ang boss ng Fortress. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan din natin ang pagsubok na to sa pamilya mo. Kumpiyansang sabi ni Gar kahit halata sa mga mata nito ang pag-aalala. Tumingin na lang si Cameron sa labas ng sasakyan. Hindi naman siya natatakot para sa sarili niyang kaligtasan. Mas natatakot siya sa kaligtasan ng anak niya. 8 months old pa lang ito, pero nararanasan na nito ang lupit ng mundo. Hindi niya gustong ipanganak ito sa mundong kinalakihan niya, pero kailangan niyang magkaroon ng anak para ipagpatuloy ang steel lineage. Isang babae ang dumaan sa artificial insemination para ipagbuntis ang anak niya, pero naging pabor yun sa mga kalaban. Isang buwan pa lang pagkasilang ng anak niya ay sinalakay agad sila ng mga ito. Namatay ang ina ng bata kasama ang mga magulang niya, pero nagawa niyang iligtas ang kanyang anak. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang mga kalaban. Gagamitin ng mga ito ang anak niya para pabagsakin siya at makuha ang ari-arian ng angkan niya. Yun ang dahilan kaya dinukot ng isang kasambahay sa mansyon ang bata para dalhin sa kalaban. Pero maagap nilang napigilan yun bago pa ito magtagumpay. Mga kalaban! Napukaw ng sigaw ni Gar ang malalim na iniisip ni Cameron. Nakita ng binata ang mga nakamotorsiklong kalaban. Pinaulan na ng mga ito ng bala ang sasakyan niya. Bulletproof yun kaya hindi siya nag-alala. Pero pinunterya ng ibang gunman ang sasakyan
kung saan nakasakay ang espiyang pakawalan ng kalaban sa pamilya niya. Master Cameron, may problema tayo. Muling sabi ni Gar habang nakahawak sa suot nitong earpiece. Tell me what happened. Nag-report po ang tauhan natin sa kabilang sasakyan. Nang agaw raw po ng baril ang espiya at nag-suicide. May report din po ako natanggap mula sa mga tauhan natin na naiwan sa peresan. Gumamit daw po ng telepono ng espiya bago natin ito mahuli. Sa tingin ko po ay nasabi ng espiya sa mga kalaban kung sinong may hawak sa anak mo. Kaya hinahabol nila tayo ngayon. Inaantala nila ang oras natin para magkaroon sila ng sapat na oras at makuha ang young lady. Nasa panganib ang anak mo, Master. Umigting ang panga ni Cameron. Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamay. Akala niya ay maliligtas niya ang anak kung magkukunwari siyang hindi ito kilala. Pero naisahan siya ng mga kalaban. Hinihintay lang pala silang umalis bago kumilos sa mga ito. Naging pabaya sila. Ibalik mo ang sasakyan, Gar. Utusan mo mga tauhan natin na sundan ng babaeng may hawak sa anak ko. Isa pa yun sa problema, Master. Hindi nila makita kung saan pumunta ang babae. Nasuntok ni Cameron ang gilid ng sasakyan dahil sa taas ng kanyang emosyon. Pag-aalala at galit ang nararamdaman niya ngayon. Deploy airmen. Find my daughter now. Mahigpit niyang utos na mababakasan ng labis na galit sa boses. Sa isang masikip na eskinita naman, patuloy sa pagtakbo si Rachel para takasan ang mga lalaking humahabol sa kanya. Pauwi na sana siya kanina, pero napansin niya ang lihim na pagsunod ng mga ito. Noong una ay hindi siya nagpahalata na alam niya ang presensya ng mga lalaki. Pero nang magtangka ang mga itong hulihin siya, saka pa lang siya tumakbo. Ano bang kailangan ng mga to sa akin? Napapagod na ako sa pagtakbo Reklamo niya. Tumawa naman ang bata sa mga bisig niya. Akala siguro nito'y kinakausap niya ito. Baby, matulog ka na. Gabi na pero ang hyper mo pa rin. Parang nag-e-enjoy ka pa na tumatakbo tayo ngayon Hindi mo lang alam na mauubusan ako ng hangin dahil sa pagod. Muling tumawa ang bata. Napangiti na lang siya. Parang may kung ano sa tawa nito na nag-alis sa pagod niya. Huminto sa pagtakbo si Rachel nang wala na siyang nulusutan. Baby, dead end na. Wala na tayong matatakbuhan. Nakangiti niyang sabi sa bata. Tumawa naman ito at nag-wiggle pa ang mga kamay na may kasamang baby talk. Kunin niyo ang bata at patayin ng babaeng yan. Galit na sabi ng isa sa mga lalaking humahabol kay Rachel. Baby, stay ka lang muna rito sa tabi May tatapusin lang ang newfound mommy mo. Sabi niya sa bata bago ito ilagay sa isang tabi. Tumawa na naman ito. Inilatag ni Rachel ang isang kahon na nakita niya sa gilid. Pero nang bitiwan niya ang bata ay bigla itong umiyak. Malakas ang pag-iyak nito na parang nasasaktan, kaya mabilis niya itong binuhat. Paglapat pa lang ng balat niya dito ay tumigil na muli ito sa pag-iyak. Aba, kakaibang bisyo meron ka, baby. Pinagloloko mo ba ako? Gusto mong paliguan kita ng halik, ha? Sabi niya sa bata habang nakangiti. Ibigay mo sa amin ang bata. Sigaw ng isa sa mga lalaki. Iniwas ni Rachel ang bata nang hahabulutin ito ng lalaki mula sa kanya. Nek-nek mo. Hindi ko nga siya binigay sa kanyang ama na super gwapo at lakas ng sex appeal. Sa inyo pa kanya nahalatang hindi gagawa ng matino? In your dreams, mga pangit. Sabi niya kasabay ng malakas na sipa sa sikmura ng lalaki. Sinundan pa niya yon ng mabilis na spin kick na tumama sa batok nito. Walang malay itong natumba sa mabilis niyang atake at nagpa-alerto sa mga kasama nito. Mamisi si Rachel sa mga lalaki. Dinampot niya ang nakitang kahoy sa tabi ng karton. Okay baby, huwag ka malikot dyan Stay put ka lang dyan. Mapapalaban tayo ngayon sa mga taong gustong manakit sa'yo. Don't worry, kayang-kaya natin ang mga pangit na yan. Maayos niyang binuhat sa kaliwang braso ang bata habang hawak niya ang kahoy sa kanan. Napangiti siya nang muling marinig ang tawa ng bata. Pakiramdam niya ay nag-cheer ito sa kanya, kaya nagkaroon siya ng lakas para patumbahin ang mga kalaban. Hinataw ni Rachel ng kahoy ang unang sumuhod sa kanya. Magkasunod din niyang sinipa ang pangalawa at pangatlong kalaban. Umiwas siya sa atake ng ika-4. Hinampas niya ito ng hawak na kahoy sa binti habang nakayuko. Natumba ang lalaki at mabilis niya itong tinuhod sa dibdib. Bagsak ulit ito sa pulido niyang atake at parang walang bitbit na bata sa isang braso. Umayos ng tayo si Rachel at bumuga ng hangin. Umatras naman ang natitirang 3 kalaban nang humakbang siya palapit. Baby, tinan mo mga kumag na to.
Ang lakas ng loob habulin tayo pero mga duwag naman pala. Sabi niya sa bata, pero laking gulat niya nang makitang natutulog ito. Kakaiba talaga ang batang to. Saan kaya ito pinaglihin ng nanay niya? Tinulugan ako habang nasa laban. Muling bumalik ang atensyon ni Rachel nang magkasabay sumugod ang dalawang kalaban sa kanya. Nakipagsabayan siya sa mga ito. Maliksi ang bawat pagbitiw niya ng mga atake. Mabilis din siyang nakakaiwas sa atake ng mga ito. Hindi nagtagal ay nakahandusay na rin ang dalawa at walang malay na nakahiga sa semento. Nurse Daphne! Sigaw ng pamilyar na boses sa kung saan. Bumaling si Rachel sa kinaroroonan nito, pero sumalubong sa kanya ang baril ng natitirang kalaban. Ibigay mo sa akin ng bata, babae. Sigaw nito sa kanya. Hindi na nagtaka si Rachel nang biglang natumba ang kalaban. Mabilis na karating sa likuran nito ang bagong dating na lalaki. Ayos ka lang ba, Nurse Daphne? Tanong nito sa kanya. Binitiwan ni Rachel ang hawak na kahoy. Pinagpag niya ang kamay nang kumapit doon ng dumi mula sa kahoy bago niya binuhat ng maayos ang bata. Ang tagal mo namang dumating, Leg. Napilitan tuloy akong lumaban sa mga kumang na to kahit may bitbit akong baby. Reklamo niya sa kaibigan at kasamahan sa Fortress Organization. Si Leg agad ang tinawagan niya kanina bago pa siya nagpahabol sa mga kalaban. Sinabi niya rito ang tungkol sa bata at sa mga lalaking humahabol sa kanya. Sinadya niyang dalhin ng mga kalaban sa eskinitang yon. Mas mabilis niyang matatalo ang mga ito kung walang tao sa paligid maliban sa kanila. Pasensya na. Inutusan kami ni Lady Sia na ibalik si Agent Virgo sa headquarters kaya natagalan kami ni Kambal. Napatunayan ko talaga ngayon kung gaano kalakas si Agent Virgo. Sumakit ang katawan namin ni Kambal bago siya nadala sa headquarters. Sabi nito. Hindi na yun nakapagtataka. Isa si Virgo sa Zodiac agents ng Fortress na nakabase sa labas ng bansa. Biruan mong teenager pa lang si Virgo, isa na siya sa pinagkatiwalaan ni Boss Ami para bantayan ng asawa nun. Huwag ka nang magtaka kung bakit nahirapan kayo ni Arm sa kanya. Malakas talaga si Virgo. Sa bagay, tama ka. Nakalimutan kong isa ka rin pala sa mga Zodiac agent ng Fortress bago ka naging si Nurse Daphne kaya kilalang kilala mo si Virgo. Hindi ka ba nagsisisi na tumigil ka sa pagtanggap ng field mission? Malaki rin ang potential mo at kung hindi ka huminto, baka kapitan ka na ngayon at may sariling grupo tulad ni na Captain McLaren, Captain Pigeon at Captain Bravo. Pero mas pinili mong tumulong sa medical team. Malaki rin ang naitutulong mo sa medical team pero nakakapanghinayang ang abilidad mo na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago. At itong mga to ang patunay sa kakayahan mo. Turo ni Leg sa mga walang malay na kalaban. Huwag na nating pag-usapan ng tungkol dyan, Leg. Masaya na ako sa buhay ko ngayon bilang nurse sa Fortress at ordinaryong Paris vendor kapag walang ganap sa headquarters. Pabor naman ang mga magulang ko sa aking desisyon. Saka okay na rin yun. Nagagamit kong pinag-aralan ko bilang nurse. Oo na, nanghihinayang lang naman ako. Teka, nasan pala mga magulang mo? Muling tanong ni Leg. Baka nasa safe house na mga yon. Hindi na kami pwedeng bumalik sa bahay namin at sa pwesto ng parisan. Tiyak na babalikan kami ng kasamahan ng mga to. Ihatid mo na lang ako ron. Gusto ko na rin magpahinga. Isa pa, natutulog na rin tong bata. Sige, ihahatid muna kita sa safe house bago ako bumalik sa headquarters. May trabaho pa kaming tatapusin ni Kambal dun. Okay, salamat. Hinatid si Rachel ng kaibigan sa safe house. Tulad ng inaasahan niya, ay naroon na rin ang mga magulang na kapwa-abala sa pagpaplano kung saan muling magtatayo ng bagong parisan. Kung tutuusin, may kakayahan silang mamuhay ng marangya. Hindi biro ang laki ng sweldo nila sa Fortress, pero mas gusto nilang mamuhay ng simple. Masaya naman sila sa pagtitinda ng pares. Narito ka na pala, Rachel. Napalaban ka ba? Tanong ng inay niya na halatang kampante. Mukhang alam na rin nito kung ano ang nangyari, kaya natagalan siya sa pag-uwi. Hindi na yun nakapagtataka dahil nagmula sa spy division ang mga magulang niya na pinamumunuan ngayon ni Captain Pigeon. Opo, hindi ko naiwasan eh. Gusto nilang makuha tong bata. Mukhang may sinasabi sa buhay ang baby na to kaya nasa panganib. Sagot niya. Anong plano mo sa batang yan? 2 grupo ang nag-aagawan sa kanya. Baka madamay ka. Tanong ng itay niya. Damay na ako sa problema ng batang to, Tay. Sa ngayon, ako muna ang mommy niya at mag-aalaga sa kanya. Marunong naman ako mag-alaga ng bata dahil kasama yun sa training ko bilang nurse ng Fortress. Ibabalik ko na lang po ang bata sa ama niya kapag nalaman kong ligtas po siya roon.
Ikaw ang bahala, Iha. Hindi ka naman gagawa ng desisyon na hindi mo kayang panindigan. Kung kailangan mo ng tulong, narito lang kami ng itay mo. Kaya pa namin lumaban kahit sumasakit na mga tuhod at likod namin. Salamat po, Inay. Maganda rin minsan na namabanat ang mga buto nyo para hindi rumupok. Biro niya sa ina. Pero kung siya ang masusunod ay ayaw na niyang mapasabak pa sa gulo ang mga magulang niya. Mas gusto niya na ine-enjoy na lamang ng mga ito ang retirement ng mga to. Mabilis lumipas ang mga araw at isang buwan na kay Rachel ang bata. Pinanindigan talaga niya ang pagiging mommy rito. Nadiskubre na rin niya ang kakaiba nitong bisyo. Hindi ito natutulog sa simpleng pagheli lamang. Kailangan ay mabigat at may pwersa ang ginagawa niya bago ito matulog. Kailangan pa niyang mag-shadow boxing kapag patutulugin ito. Palagi niya rin kasama ang bata sa trabaho dahil hindi ito tumitigil sa pag-iyak kapag nagising ng hindi niya hawak. Wala namang problema sa Fortress kung may kasama siyang bata. Ang mahalaga ay nagagawa pa rin niya ng maayos ang trabaho niya. Nurse Daphne, pinapatawag ka ni Boss Ami sa opisina niya. Sabi ni Dr. Debris habang inaayos niya ang carrier ni Baby Daphne sa katawan niya. Daphne rin ang ibinigay niyang pangalan sa bata. Malaki ang sentimental value ng pangalang yun sa kanya. Ginagamit niya yun para manatili ang alaala ng yumao niyang kaibigan. Okay po, Doc. Pupunta na po ako. Sagot niya rito. Hindi na niya pinaghintay ng matagal si Boss Ami. Pansamantala muna niyang iniwan ng trabaho at kaagad nagtungo sa opisina nito kahit nagtataka siya kung bakit personal siyang pinatawag ng boss nila. Good afternoon, Boss Ami. Magalang niyang bati pagpasok sa opisina nito. Please have a seat, Nurse Daphne. Paanyaya nito sa kanya. Umupo si Rachel sa visitor's chair sa loob ng opisina ni Boss Ami. Tumayo si Ami hawak ng isang folder. Umupo rin ito sa upuan na nasa katapat niya. How are you, Agent Aris? Napipilitang umiti si Rachel sa sinabing codename ni Boss Ami. Matagal na rin nang huli niyang narinig ang dating codename bilang field agent ng Fortress. I'm sorry, boss. Ibang agent lang nagmamayari ng codename na yan. Ako na po ngayon si Nurse Daphne. Forgive yourself, Nurse Daphne. Hindi mo kasalanan na nangyari noon sa kaibigan mo. Hindi natin maiiwasan ng ganoong pangyayari sa misyon. Kung nailigtas mo siya sa pagsabog, hindi mo rin siya maililigtas sa sakit niyang cancer. May taning na ang buhay niya at mas lalo siyang mahihirapan kung iniligtas mo pa siya. Hindi na nagtaka si Rachel kung paano nalaman ni Boss Ami ang tungkol sa pumanaw niyang kaibigan. Ito ang boss ng Fortress at walang imposible rito. Kaya nitong malaman ng kahit anong impormasyon na kailangan nito. Hindi yun ang dahilan kaya hindi ko pa rin napapatawad ng sarili ko, Boss Ami. Kasama ni Daphne ang anak niya noong araw na yon. Hindi ko sila nailigtas sa mga hangal na sindikato. Masyado pang bata ang anak niya para mamatay. Nangingirid ang luha niyang sabi. Mabigat pa rin sa dibdib niya ang sinapit ng mag-ina. Kung hindi siya nakafocus sa pagdipol ng mga kalaban noon, baka maaga niyang nakita ang kaibigan at anak nito. Hindi niya alam na kasama itong dinukot ng mga sindikato. Nalaman niya lang ang lahat mula sa isang babaeng survivor na nagturo sa isa pang kulungan na hindi nila napuntahan. Ngunit sumabog na ang lugar bago pa niya mailigtas ang mga nakakulong doon. Mabigat sa loob niya ang nangyari sa mga biktima. Pero mas bumigat ang loob niya nang makuha ng team ang pagkakakilanlan ng mga bangkay at kasama sa mga namatay ang kaibigan niya at 2 years old nitong anak. Simula noon, pinili na lang niyang mag-assist sa medical team gamit ang pangalan ni Daphne bilang codename. Binitiwan na niyang codename na Aris dahil nawalan siya ng tiwala sa sariling kakayahan bilang field agent. Yun ba ang dahilan kaya inaalagaan mong batang yan? Muling tanong ni Boss Ami. Tumingin si Rachel kay Baby Daphne. Nilalaro nito ang sariling mga kamay habang nagbe-baby talk. Tumatawa rin ito na nagpapangiti sa kanya. Hindi ito sumasablay na pag-aanin ng pakiramdam niya mula nang kupkupin niya ito. Yes, boss. Nasa panganib ang buhay ng batang to at handa akong gawin ng lahat mailigtas lamang siya. How long have you been protecting this child? Almost a month now, boss. Good to hear that, Nurse Daphne. Now let's go back to the real agenda. This is the reason why I called you here. Look at this. Ibinigay ni Boss Ami ang hawak na folder kay Rachel. Tinanggap naman yun ng dalaga at binuksan. Inalayo pa niya ang folder kay Baby Daphne nang hahawakan nito yon. Binasa niya ang nilalaman ng folder. Natigilan siya nang mapagtanto kung ano yon.
Isa yung field mission na request ni Cameron Steele, ang ama ni Baby Daphne. If I'm not mistaken, Cameron Steele's right-hand man requested this job for 6 months now. Ayokong tanggapin ang trabahong to dahil sa background ni Cameron Steele. May secret organization ng mga Steele at pamilya sa pamilya ang gulong nangyayari sa kanila. Ayoko madama yung fortress sa gulo ng kanila, lalo pat may mga illegal silang gawain. We do not tolerate any illegal activity. Pero bakit mo tinanggap ang trabahong to, Boss Ami? As a mother, I'll do everything to protect my child, and that is Cameron's reason for asking our service. I personally chose you to do this mission, Nurse Daphne. Starting today, you're no longer the nurse of Fortress. I will allow you to use your friend's name as your code name, but right now, I want you to go back on field, Agent Daphne. Protect Daphne Steele as your new job. I'm confident that you won't disappoint me on this mission. Hindi makapaniwala si Rachel na ibabalik siya sa field mission ni Boss Ami at babantayan niya ang batang itinuturing niyang anak. Ang nakakagulat pa ay sadyang Daphne pala ang pangalan ng bata. I will accept this mission, boss. Walang alindangan niyang pagtanggap sa bagong misyon. Wala siyang karapatang tumanggi sa utos ni Boss Ami. Mabait ito at malawak ang pangunawa sa personal na pinagdadaanan ng bawat isang agent ng Fortress. Ginagalang nila ang bawat salita nito dahil alam niyang malaki ang tiwala nito sa kakayahan ng mga agent. Isa pa, handa rin siyang protektahan si Baby Daphne sa abot ng kanyang makakaya, kahit ang kapalit nun ay ang pagbalik niya sa field. Pagkatapos ng pag-uusap ni Rachel at Boss Ami, bumalik na sa trabaho ang dalaga. Nagtala muna siya ng record ng mga pasyente bago umuwi. Single mom ka ba? Napatingin si Rachel kay Agent Virgo. Ito ang pasyenteng kinukunan niya ng blood pressure. Nagpapagaling na lang ito sa Fortress Hospital mula sa malaking sugat nito sa tagiliran. Wala siyang ideya kung anong kasalanan ni Agent Virgo at binabantayan ito ng kambal na assistant ni Lady Sia. Bukod sa boses ng babae, salitan din itong binabantayan ni na arm at leg. Basta kasi napunta kay Lady Sia ang isang agent, sigurado may nilabag ang mga ito. Gaya na lamang ng nangyari kay Agent Squirrel na pinatapon ni Lady Sia sa gera dahil lumabag sa Fortress para maligtas ang babaeng mahal nito. Hindi ako single mom. Virgin mom ako. Isang ina kahit wala pa akong boyfriend since birth. Sagot niya sa babae. It's a great feeling to be a mom. Saan ni Virgo na tila may malalim na pinaguhugutan. Ngumiti na lamang si Rachel kay Virgo bago lumapit sa ibang pasyente. Tinapos niya agad ang trabaho dahil maghahanda pa siya para pumunta sa mansyon ni Cameron Steele. Nalaman niya mula sa files na hindi ito masamang tao at nakikipaglaban ng ito para sa kaligtasan ni Baby Daphne. Hindi na rin siya pinahirapan ni Boss Ami dahil nakalagay na rin sa files kung sino ang nagtatangka sa buhay ng mag-ama. Mananatili lang siya sa poder ni Cameron hanggat hindi natatapos ang problema nito sa kalaban. Kinabukasan, maagang naghanda si Cameron para dumalo sa quarterly meeting ng Steel Organization. Nasa Pilipinas ngayon ang shareholders nila mula sa Russia. Plano pa nilang palawakin ang kumpanya ng langis na hawak ng organisasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Unti-unti niyang binabago ang patakaran sa organisasyon at itinutuwid ang maling ginagawa ng mga kasapi. Mahirap yun para sa kanya, pero katulong niya si Gar sa trabaho. Mas malawak ang kaalaman nito kaysa sa kanya. Good morning, Master Cameron. Bati ni Gar paglabas ni Cameron sa silid. Anong balita sa pinapagawa ko sa iyo, Gar? Tanong niya habang naglalakad sila patungo sa ground floor ng mansyon. Patawad, Master. Wala pa rin kaming kinakukuhang impormasyon tungkol sa babae, maliban sa nag-iisa siyang anak ng mag-asawang Paris vendor. Hindi rin po namin masundan ang mga pangyayari ng araw na yun, pero nasisiguro po namin na wala sa kalaban si Young Lady Daphne. Bahagyang napanatag si Cameron sa sinabi ni Gar. Alam niyang hindi mag-aaksaya ng oras sa mga kalaban kung nakuha na ng mga ito ang anak niya. Kikilos agad ang mga ito laban sa kanya. Tungkol sa Fortress, tinanggap na ba nila ang trabahong hinihiling natin? Muli niyang tanong. Yes, Master. Magpapadala raw po sila ng isang agent ngayon. Hindi rin po magtatagal makikita na natin ang anak mo sa tulong ng agent na yun. Mas napanatag si Cameron sa balitang yun. Mas mapagkakatiwalaan ng Fortress kaysa kumuha siya ng panibagong mga tauhan. Hindi niya sigurado kung magiging loyal sa kanya ang makukuha niyang mga tao. Pero kung Fortress agent ang kasama niya,
Tiyak ang kaligtasan ng anak niya. Cameron, iho. Seryosong tumingin sa direksyon ng sala si Cameron para makita ang hindi inaasahang bisita. Frente itong nakaupo sa royal sofa na parang pag-aari nito ang mansyon. Naging alerto naman si Gar sa tabi niya. Anong ginagawa mo rito, Rivas? Tanong ni Cameron sa dating kanang kamay at stepbrother ng kanyang ama. Tumawa ang matanda bago tumayo. Naglakad ito palapit sa kanya. Marang naman si Gar sa unahan niya. Relax, Gar. Parang wala naman tayong pinagsamahan. Natatandaan mo naman siguro na tayong dalawang personal alalay ng daddy ni Cameron, di ba? Hindi ko yun makakalimutan. Pero magkaiba tayo, Rivas. Ako loyal sa pamilya Steele. Pero ikaw, isang traidor. Sagot ni Gar na halata ang galit sa dating kasama. Muling tumawa si Rivas. Gar, hindi mo pa rin ba nakakalimutan kung paano ko pinatay ang anak mong babae? Huwag mo linisan ang pangalan mo rito. Traidor ka rin dahil iniisip mong kunin ang kayamanan ng pamilya Steele, lalo na ang organisasyon. Yun ang dahilan kaya hinayaan mong ipagbuntis ng anak mong anak ni Cameron. Pareho lamang tayong gahaman sa pera. Huwag mo akong itulad sa'yo, Rivas. Haka-haka mo lang ang bagay na yan. Bukal sa loob ng anak ko at ng pamilya namin ang pagtulong kay Master Cameron. Isang karangalan na may dugo galing sa angka namin ng batang Steele. Sagot ni Gar. Karangalan bang matatawag kung yun ang naging dahilan kaya namatay ang anak mo? Wala na rin silbing pagkakaroon ng batang Steele sa mundo dahil papatayin ko rin ang apo mo. Akmang bubunutin ni Gar ang baril sa bewang, pero pinigilan ito ni Cameron nang makitang alerto rin ng mga kasamang tauhan ni Rivas. What do you want? Muling tanong ni Cameron sa matanda. Simple lang naman ang gusto ko. Ang mawala ka sa mundo, Cameron. Gagawin ko lahat para hindi ka makarating sa quarterly meeting ng organisasyon ngayon. Pagkakataon ko na yun para makuha ang boto ng mga Russian shareholder at palitan ka sa pwesto. Naghirap din naman ako sa organisasyon kasama ang ama mo at nararapat lang na mapunta yun sa akin. Hindi naman siguro masama yun, di ba? Sakim ka talaga, Rivas. Nakuha mo ng ibang tauhan ng organisasyon pero hindi ka pa rin tumitigil. Traidor ka. Galit na sabi ni Gar. Hanggat buhay si Cameron, hindi pa rin ako titigil. Ako lang ang karapat dapat mamuno sa organisasyon at mananatiling buhay sa pamilya Steele. Kaya magpaalam ka na, Cameron. Ito na ang huling araw na masisilayan mong mundo. Bumunot ng mga armas ang kasamang tauhan ni Rivas. Maging ang gwardya at tauhan sa mansyon ay naglabas din ng mga baril. Pero hindi yun nakatutok kay Rivas, kundi nakatutok yun sa direksyon ni Cameron. Nasorpresa ka ba, Cameron? Hindi mo siguro inaasahan na unti-unti kong nakukuha mga tauhan sa paligid mo. At wala kang magagawa ngayon dahil dalawa na lang kayo ng kanang kamay mo. Muling sabi ni Rivas na may bahid ng pang-iinsulto. Master Cameron, kahit anong mangyari, huwag kang aalis sa likuran ko. Tumakas ka kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon. Ako nang bahala sa mga kalaban. Itataya ako ang buhay ko para sa kaligtasan mo. Ang hiling ko lamang ay ang kaligtasan niyo ng apo ko. Sabi ni Gar bago nito hinugot ang baril sa bewang. Kasabay ng paglabas ni Gar ng baril ay ang sunod-sunod na pagsabog sa labas ng mansyon. Napansin ni Cameron ang pagtataka sa mukha ni Rivas. Sinamantala niya yon at kumilos din siya. Nagpapatok si Gar sa mga kalaban nang mapunta ang atensyon ng mga ito sa pagsabog. Mabilis namang nagkubli sa pader si Cameron. Gamit ang isang pistol, nakipagpalitan din siya ng putok sa mga ito. Umulan ng bala sa loob ng mansyon nang gumanti ng putok ang mga kalaban. Nasira ang mga kagamitan ng tamaan ng mga bala. May bumaril din sa chandelier at iba pang ilaw sa loob. Kumalat ang dilim nang tuluyang masira ang mga ilaw. Tanging liwanag mula sa sinag ng araw ang tumatanglaw sa loob. Pero hindi yun sapat para bigyan ng liwanag ang buong paligid. May parting madilim at may parting maliwanag dahil sa malalaking bintana ng mansyon. Maliban sa ingay ng putukan, malakas na iyak ng isang bata ang gumulat sa lahat. Bumundo lang kaba sa dibdib ni Cameron. Hindi siya maaaring magkamali. Anak niya ang naririnig niya umiiyak. Baby, ang bilis mo namang magising. Hindi pa tapos si Mommy rito. Masyadong delikado kung hawak kita habang nakikipaglaban. Tahan na baby, hindi naman kita iiwan eh. Binitiwan lang kita sandali. Malambing na sabi ng isang babae sa gitna ng putukan. Hanapin niyo ang bata! Utos ni Rivas sa mga tauhan. Mas lalong kinabahan si Cameron.
Gumapang siya mula sa pinagtataguan niya at pilit niyang inaalam kung nasaan ang anak niya. In your dreams, mga pangit, hindi niyo makukuha ang baby ko. Muling sabi ng boses babae. Hindi natuloy ang plano ni Cameron na puntahan ng anak nang marinig niya ang putok mula sa isang machine gun. Wala siyang ideya kung sino ang babae, pero sa palagay niya ay ito ang gumagamit ng malaking armas. Tumulong muna siya sa pag-ubos ng mga kalaban hanggang tumigil ang putok mula sa machine gun. Nabawasan din ang putok na nagmumula sa mga kalaban. Ayun ang bata! Kunin niyo! Muling sigaw ni Rivas na lumabas bigla sa tinataguan. Sinuyod ng tingin ni Cameron ng paligid. Hindi niya makita kung saang direksyon naroon ang bata dahil nag-i-echo sa loob ng mansyon ang iyak nito. Nagmasid na lang siya sa kilos ng mga kalaban. Isa sa mga tauhan ni Rivas ang tumatakbo patungo sa main door. May wooden furniture sa kilid ng pintuan at malawak ang espasyo sa ilalim nun. Napagtanto niyang naroon ang anak niya nang kunin ito ng kalaban sa ilalim ng furniture. Patayin mo na yan! Sigaw na utos ni Rivas sa tauhan. Tinaas ni Cameron ang baril niya para unahan ang tauhan ni Rivas, pero wala na siyang bala. Hindi siya nagdalawang isip lumabas mula sa pinagtataguan nang inangat ng lalaki ang hawak nitong baril. Hindi niya iniisip na posible siyang tamaan ng bala sa bigla niyang paglabas. Baliwala na sa kanya ang sariling buhay. Tanging kaligtasan ng anak niya ang mahalaga sa mga sandaling yun. Master Cameron! Nag-aalalang sigaw ni Gar. Patuloy lang sa pagtakbo si Cameron para iligtas ang anak niya. Pero magkasunod na putok ang umalingongaw sa paligid. Hindi ako papayag na muling mapahamak ang inosenteng bata dahil sa mga katulad yung halangang kaluluwa. Galit na sabi ng babae na siyang may kagagawa ng putok. Mabilis din itong nakuha ang bata bago matumba sa sahig ang walang buhay na kalaban. Napansin pa niyang inayos nito ang headphones at muling tinakip sa magkabilang tenga ng bata. Hindi rin ako papayag na mabuhay kayong lahat. Muling sigaw ni Rivas. Nakita ni Cameron kung paano niyakap ng babae ang anak niya at hinarang ang sarili nito para iligtas ang bata. Siya ang ama at tungkulin niyang pangalagaan ng kaligtasan ng anak niya. Kaya niyakap niya ang dalawa nang makalapit siya sa mga ito, kasunod na yun ang putok ng baril. Cameron! Gulat na sabi ng babae. Nakita ni Cameron ang itsura ng babae nang bumaling ito sa kanya. Isang buwan na simula nang una silang magkita. Pero naaalala pa rin niya ang babae. Bukod sa hawak nito ang anak niya, natandaan niya rin ang kakaibang tapang sa mga mata nito. Mga matang unang sumalubong sa mga titig niya na walang sino man ang nakagagawa maliban dito. Thank you for protecting my daughter. Bulong niya rito bago muling narinig ang putok ng baril. Nanatiling nakayakap si Cameron sa dalawa. Nagtataka siya dahil wala siyang nararamdamang sakit mula sa balang na inaasahan niyang babaon sa katawan niya. Nasagot lang ang tanong niya sa isip nang marinig ang boses ni Gar. Master Cameron, tapos na ang laban. Patay na si Rivas at ang mga tauhan niya. Nabigyan na natin ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang mo at ni Grace. Nagagalak na balita ni Gar. Napanatag si Cameron nang marinig ang sinabi ni Gar. Gumaan ang pakiramdam niya dahil ligtas ang anak niya. Tapos na raw ang laban. Baka pwede mo na akong bitiwan. Sabi ng babae na hanggang ngayon ay yakap pa rin niya. Maraan siyang dumistansya rito at bumaling kay Gar. Hindi niya pinahalata na naging komportable siya habang yakap ito. Gar, tawagan mong ibang kasapi ng organisasyon at linisin ang mga kalat na to. Ikansela mo rin ang quarterly meeting at i-reschedule sa susunod na linggo. Masusunod, Master Cameron. Sagot nito bago umalis. Ikaw naman, sabi niya sa babae. Sumunod ka sa akin. Naunang naglakad si Cameron pabalik sa silid niya. Sumunod naman dito si Rachel. Who are you, woman? Tanong agad ni Cameron pagkarating sa silid. Ako si Agent Daphne ng Fortress, or you can call me Rachel. I'm here to do my job, but sadly, it's already done. Nanlulumo nitong sagot. Thank you for arriving on time, Rachel. Magpasalamat ka rin sa mga kalaban mo, Mr. Steele. Kung hindi dahil sa mga dala nilang armas, hindi ko kayo maliligtas. Damit lang ang baon ko pupunta sa mansyon mo. Akala ko kasi wala pang laban na magaganap. Babalik na lang sana ako para kumuha ng armas pero may laban na palagad sa bahay mo. Sabi ni Rachel habang nilalaro si Baby Daphne. Nakikita niya ang saya sa mga mata ni Rachel kapag tumatawa ang bata.
Mabilis din itong hinahalikan ang noo ng bata at parang nagustuhan din yon ng anak niya. How come my daughter likes you so much? Anong ginawa mo sa kanya para maging ganyan siya? May kuryosidad niyang tanong. Wala akong ginawa, Mr. Steele. Akala ko nga inborn na siyang ganito. Kakaiba ang bisyo ng batang to. Saan ba ito pinaglihin ng nanay niya? Grace, my friend, and baby Daphne's surrogate mother, was obsessed with Agent Aris. Sa tingin ko, kay Agent Aris naglihi si Grace. Kanino? Gulat nitong tanong. Nakita ni Cameron ang kalituhan at pagkagulat sa itsura ni Rachel. Agent Aris ng Fortress. Sa kanya naglihi si Grace. Pag-uulit niya. Si Grace din ang naging daan para malaman namin ang existence ng Fortress Organization. Dugtong niya. Kasalanan ko pala kung bakit ganito si Baby Daphne. No, unless you're Agent Aris. Ay, mukhang kasalanan ko nga. Bulong nito pero narinig naman niya. Ikaw ba si Agent Aris na tinutukoy ni Grace? Tanong niya rito. Walang sinabi si Grace tungkol sa katauhan ni Agent Aris, kaya hindi siya sigurado kung babae o lalaki ang agent. Iniisip niya noon na lalaki si Aris dahil obsessed si Grace dito. Pero base sa reaksyon ni Rachel ngayon, hindi lalaki ang agent na yon. Oo, ako si Aris, pero matagal nang nangyari yun at hindi na ako si Agent Aris. Agent Daphne na ang code name ko ngayon. Paano pala nakilala ni Grace si Agent Aris? Grace was a victim of human trafficking before she lived with her father. She was saved by Fortress agents, and one of those agents is Aris. Simula nang manirahan si Grace dito sa mansyon, palagi na niyang bukang bibig si Agent Aris. Walang araw na hindi niya nababanggit kung gaano niya hinahangaan ng agent na yun. Palagi niya ring sinasabi na ang galing nito sa pakikipaglaban kahit nung pinagbubuntis pa niya ang anak ko. Hiniling niya rin sa akin na ibigay ang pangalang Daphne sa anak ko bilang pagtanaw ng utang na loob kay Aris. Yun ang tanging bayad na gusto niya bilang surrogate mother ng anak ko. Pwede mong magpahinga muna? Tanong ni Rachel pagkatapos ng salaysay ni Cameron. Yes, you can. Magpahinga muna kayo rito. Babalik lang ako sa ibaba. Okay, thank you. Napansin ni Cameron ang malungkot na itsura ni Rachel. Hindi na niya pinagtuunan ng pansin yon at lumabas na lang ng silid. Samantala, tulalang naiwan si Rachel sa silid ni Cameron. Namalayan na lang niyang tumutulo ang luha sa pisngi niya. Pinahin niya yon ng kamay at huminga sa kama habang yakap si Baby Daphne. Baby, obsessed ka ba sa akin dahil naging obsessed ang mami mo noon kay Agent Aris? Tanong niya sa bata kahit hindi siya nito nauunawaan. Hindi ko inaasahan na mami mo pala ang babaeng survivor na nagturo sa kulungan ng kaibigan kong si Daphne. Mabait ang mami mo, baby. Masaya ako na tinupad niya ang pangako niya sa akin noon. Ibibigay raw niya ang pangalan ng kaibigan ko sa anak niya para mabawasan ang lungkot ko. At kung sakaling magkikita ulit kami, ipapakilala ka niya sa akin. Kaya lang wala na pala siya nang makilala kita. Don't worry, baby. Ituturing din kitang tunay na anak. Muli niyang sabi bago halikan ng pisngi nito. Pagkatapos ng insidente sa mansyon ng mga Steele, nanatili pa rin si Rachel sa poder ni Cameron. Abala ang lalaki sa negosyo at pag-aasikaso sa sarili nitong organisasyon, katuwang si Manong Gar. Naiwan naman sa kanya si Baby Daphne habang wala ang mga ito. Sa nakalipas na 2 buwan niyang pananatili sa mansyon ni Cameron, minsan na lang niya itong makita. Maswerte na siyang makita ito sa loob ng 1 linggo. Tulad ngayon, nasa veranda ito habang nagkakape, pero tulad ng dati, abala ito sa harap ng laptop. Cameron, tawag pansin niya rito. Sandali itong tumingin sa kanya, pero nagtagal ang tingin nito kay Baby Daphne na nakahilig sa balikat niya. Tumayo si Cameron at lumapit sa kanya para halikan ng bata. Umiwas siya ng tingin dahil bahagyang lumapit ang mukha nito sa kanya. May kailangan ba ang prinsesa ko? Malambing nitong tanong kay Baby Daphne. Nasaksihan na rin ni Rachel ang malambing na pagkatao ni Cameron sa kabila ng seryoso at maotoridad nitong aura. Palagi nitong nilalambing ang anak kapag hindi ito abala sa trabaho. Gayunpaman, hindi pa rin komportable ang bata rito. Umiiyak pa rin ito kapag napapalayo sa kanya. 2 weeks na lang at tapos na ang 1-month extension na hiniling mo sa Fortress para manatili ako sa trabaho. Kailangan mong sanayin ng bata sa mga bisig mo dahil pagkatapos ng 2 weeks, kayo na lang 2 magkasama. Babalik na ako sa dati kong trabaho.
Sabi niya rito na hindi tumitingin. Iiwan mo na ba ang anak ko? Anak mo si Baby Daphne, Cameron. Natural lang na maiwan siya sa'yo. Anak natin, Rachel. Anak natin? Gulat niyang tanong, kasabay ng pagbaling niya rito. Natigilan si Rachel nang masalubong ang titig ni Cameron. Sobrang lapit ng mukha nito sa kanya, na tanging si Baby Daphne lamang ang nakapagitan sa kanila. Yes, you heard me right. Anak natin si Baby Daphne. I am her father, and you are her mother. We are a family, Rachel. Yeah, I considered myself as her mother. Pero hindi ibig sabihin na naitatayo na ako bilang ina ni Baby Daphne habang buhay. Kailangan niya rin ng totoong ina na makakasama niya hanggang sa paglaki niya. Do you want to be in that position? Muling tanong nito na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Tumingin naman si Rachel kay Baby Daphne habang nilalaro nito ang buhok niya. Napamahal na ito sa kanya. Alam niyang maninibago siya kapag iniwan niya ito kay Cameron at maghahatid din yun ng labis na kalungkutan sa kanya. Totoo ang sinabi ni Grace noon. Nabawasan ang lungkot niya sa anak nito. Pero alam niya sa sarili na tuluyang pinawi ni Baby Daphne ang lungkot sa puso niya. I'm willing to be her mother for the rest of my life. Buo ang desisyon niyang sabi. Napansin niya ang bahagyang ngiti sa labi ni Cameron, pero nawala agad ang atensyon niya roon nang marinig ang baby talk ni Baby Daphne. Mama. Nanlaki ang mata ni Rachel. Maging si Cameron ay nagulat din sa unang salita ni Baby Daphne. Oh my God! Say it again, baby! Excited niyang sabi. Sa reaksyon niya ay para talaga siyang mommy ng bata kahit hindi ito nagmula sa kanya. Hindi naman nagsalita ulit si Baby Daphne. Yumakap lang ito sa kanya. Hinalikan niya ito sa pisngi habang nangingilid ang luha sa mga mata niya. She really loves you, Rachel. Sabi ni Cameron. I know, and I feel it. She helps me a lot to forgive myself. Salamat sa inyo ni Chris dahil dumating si Baby Daphne sa mundo. Nagawa kong kalimutan ng sakit sa pagkawala ng kaibigan ko at anak niya dahil sa batang to. Salamat, Cameron. It's not me who helped you, Rachel. It's you who helped me. Iniligtas mo si Grace sa kapahamakan bago pa niya tanggapin ng pagiging surrogate mother. Isinilang si Baby Daphne dahil sa tulong mo. Ikaw ang naging instrumento para dumating sa mundo ang anak ko. Thank you, Rachel. Tuluyang pumatak ang pinipigilang luha ni Rachel sa madamdaming pasasalamat ni Cameron sa kanya. Napakislot pa siya nang maramdaman ang hinalaki nito sa pisngi niya at inaalis ang bakas ng luha niya roon. Umatras siya at kusang inalis ang luha sa pisngi niya. Pero nagulat naman siya nang bigla siyang yakapin ni Cameron. Nakulong sila ni Baby Daphne sa mga bisig nito. Anong ginagawa mo? I don't know. Something inside me whispered that I need to hug you. And I did. Natawa naman si Rachel sa katwiran ni Cameron, pero hindi may ikakaila ang kasiyahan sa ngiti at mga mata niya. Maging ang puso niya ay nagagalak din sa simpleng yakap ni Cameron sa kanya. Pero kaagad ding naputol ang sandaling yon nang marinig nila ang nagmamadaling boses ni Gar. Master Cameron, narito ang mga leader ng bawat pamilyang miyembro ng organisasyon. Marahang dumistansya si Cameron sa kanya bago nito harapin si Gar. Anong kailangan nila? Gusto nilang makita ang magiging reyna ng organisasyon. Bakit interesado silang makita ang magiging reyna ng organisasyon? Dati-rati, wala silang pakialam sa magiging reyna kahit nalaman nilang may anak ako. Muling tanong ni Cameron. Nakarating daw po sa kanila na hindi mo totoong asawa ang ina ng bata. Nag-aalala sila na baka mula sa kalaban ng babae at plano lang nitong pabagsakin ng organisasyon. May haka-haka rin sila na mahina ang babae at walang kakayahan para maging katuwang mo sa pamumuno. Ito ang kinatatakutan natin noon kaya itinago natin ang tungkol kay Grace. Pero mukhang pinakalat pa rin yun ni Riva sa ibang kasapi. I'll face them. Noted, Master. Nasa receiving area po sila ng mansyon. Tumingin si Cameron kay Rachel. Napansin ni Rachel ang pagkabahala sa mga mata nito. Base sa reaksyon ni Cameron, hindi simpleng problema ang kinakaharap nito ngayon. Sa kwarto muna kami ni Baby Daphne. Mukhang inaantok na ang bata. Patutulugin ko muna. Sabi niya rito. Tanging pagtango lamang ang naging sagot ni Cameron bago siya nagpaalam sa dalawa. Pagdating sa silid, inilagay ni Rachel sa crib si Baby Daphne.
Pinatunog niya rin ang lullaby sa crib nito na bagong pampatulog ng bata. Sinanay niya ito sa ganoon para hindi na siya mahirapan sa shadow boxing para patulugin ito. Ilang saglit lang ay nakatulog na ang bata, pero iniisip pa rin niya ang kasalukuyang nagaganap sa receiving area ng mansyon. Hindi siya mapakali kaya lumabas siya ng silid at nagtungo roon. Pero hindi niya inaasahan ng makikita. Parehong na-corner sina Cameron at Gar. Hawak ng dalawang lalaki si Gar sa magkabilang braso. May dalawang lalaki rin sa tabi ni Cameron at nakatutok ang baril ng mga ito sa lalaki. Nakatalikod sa direksyon niya ang mga ito, pero mas malapit sa pwesto niya si Gar. Bukod sa apat, wala nang armado sa mga naroon. Ito ba ang pinagmamalaki nating pinuno? Hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Paano niya pamumunuan ang organisasyon natin? Paano niya tayo ipagtatanggol? Mahina siya kumpara sa kanyang ama. Hindi siya nararapat sa posisyong to. Narito na rin lang tayong lahat. Bakit hindi tayo pumili ng bagong pinuno? Sabi ng isang matanda na nakatayo sa unahan ng mga naroon. Bigor, pumunta lang tayo rito para makita ang asawa ni Master Cameron at hindi para alisin siya sa pwesto. Igalang mo kanilang pamilya na siyang tumulong sa mga nalulugi nating negosyo. Nakabangon tayo simula nang maging miyembro tayo ng Steel Organization. Ipagpasalamat natin yun at ituon ang atensyon sa magiging katuwang niya sa pamumuno. Sabi ng isa pang Ginoo. Maniwala kayo sa akin. Patay na ang ina ng bata at hindi siya asawa ni Master Cameron. Anak siya ni Gar Legaspi at isang mahinang babae. Sa tingin nyo, paano pamumunuan ni Master Cameron ng organisasyon kung single father siya? Hihina ang pundasyon natin dahil kailangan pa niyang alagaan ang anak niya. Hindi nagpapatalong sagot ng Ginoo sa unahan. Mukhang nakuha ni Bigor ang pabor ng mga naroon, kaya mas lumakas ang loob nito para ipagpatuloy ang sinasabi. Alam nating lahat kung ano ang batas ng organisasyon sa pagpapalit ng pinuno. Kailangan munang mamatay ang kasalukuyang pinuno bago palitan. Nakangising sabi ni Bigor. Bumuntong hininga si Rachel. Tama lang palang extension na hiling ni Cameron sa trabaho niya. Hindi pa pala natatapos ang obligasyon niya sa pamilya Steele. Kung sino ang papatay sa kasalukuyang pinuno ay siyang uupo sa pwesto. At ako ang taong yun. Muling sabi ni Bigor. Mabilis na kumilos si Rachel nang makitang kakalabitin ng dalawang lalaki sa tabi ni Cameron ang hawak ng mga baril. Tumakbo siya palapit sa mga ito at mabilis niyang hinablot ang baril sa bewang ng lalaking nakahawak kay Gar. Bago pa makakilos ay inagawan niya ng baril. Nagpadulas na siya sa sahig para makalapit agad sa pwesto ni Cameron. Magkasunod niyang binaril ang braso ng dalawang lalaki sa tabi nito. Binaril niya rin ang binti ni Bigor, kasabay ng pagtayo niya at pagtutok ng baril sa ulo nito. Any objection with Mr. Steele's leadership? Seryoso niyang tanong sa mga taong naroon. Pawang pagkagulat at pagkamangha ang nakikita niyang ekspresyon sa mukha ng mga tao. Hindi mo alam ang ginagawa mo, babae. Pagsisisihan mo to. Sigaw ni Bigor sa kanya. Pinutok ni Rachel ang baril sa harapan ni Bigor. Napansin niya ang panginginig ng katawan nito at nakita rin niya kung paano bumakas ang takot sa mga kasapi ng organisasyon. Alam ko ang ginagawa ko at walang sino man ang magsasabi kung ano ang dapat kong gawin. Sarili kong desisyon ang masusunod. Sagot niya rito. My fiancé is right. Sabi ni Cameron, kaya bigla siyang napatingin sa direksyon nito. Walang malay na nakahiga sa sahig ang dalawang lalaki sa tabi nito at bagsak na rin ang mga lalaki sa tabi ni Gar. Hindi na siya nagulat sa kayang gawin ni Cameron, pero nagulat siya sa sinabi nito. Lumapit si Cameron sa kanya. Marahan itong hinawakan ng kamay niyang may hawak na baril. Kinuha nito ang baril at ibinigay kay Gar bago siya ilayo kay Bigor. Si Gar naman ang pumalit sa pwesto niya sa likuran ni Bigor. Hinawakan siya ni Cameron sa baywang at hinapit palapit. Hinaplos din ito ang pisngi niya at unti-unting nilapit ang mukha sa kanya. Aatrasan na siya sa pag-aakalang hahalikan siya nito, pero madiin itong hinawakan ang bewang niya para manatili sa pwesto. Please cooperate with me, Rachel. Don't say anything. I'll talk to you after this. Sabi nito bago siya gawaran ng mabilis na halik sa pisngi. Naginit ang mukha ni Rachel nang maramdaman ang mainit na labi ni Cameron sa pisngi niya. Parang naiwan ng init doon kahit nakaharap na ito sa mga taong naroroon. Do you want to meet your future queen?
Here she is. This is Rachel Diaz, my soon-to-be wife and the future queen of Steel Organization. Anyone who disrespects her means death. Traitors have no place in my organization. Respect her like how you respect me. Understand? Maotoridad na anunsyo ni Cameron. Sabay-sabay na yumuko ang mga tao bilang paggalang sa salita ng pinuno ng mga ito. Understood, Master Cameron. Chorus na sagot ng mga ito. Nang makontento sa anunsyo ni Cameron, nagpaalam na rin ng mga kasapi at umalis. Dinala naman ni Gar ang grupo ni Bigor sa kulungan ng organisasyon. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Rachel sa ginawang anunsyo ni Cameron. This is complicated, Cameron. Bakit kailangan mong sabihin sa kanila na ako ang magiging asawa mo? Sinabi mo nilang sanang nangyari kay Grace. Hindi mo kailangan magsinungaling para makuha ang pabor nila. Ikaw ang leader. Makakaya mo silang pasunurin kahit wala kang ipakilala na asawa. Reklamo niya nang mapag-isa sila sa salas. Nakatingin lang sa kanya si Cameron habang siya'y problemadong nakatayo. It was originally my plan, but everything changed when you showed up, Rachel. Simpleng sagot ni Cameron habang prente itong nakaupo sa sofa. Tumigil si Rachel sa harap ni Cameron. So, kasalanan ko pa ngayon na iniisip ko ang kaligtasan mo? Nagpakita ako nun dahil nag-aalala ako sa'yo, tapos sisisihin mo ko? Aba, magaling. I'm not blaming you, Rachel. Pinakilala kita bilang fiancé ko dahil... Pagputol nito sa sasabihin, kasunod ng malalim na paghinga. Dahil ano, Cameron? You are qualified and fit to the role. Natapik ni Rachel ang sariling noo. Nagtungo siya sa single couch at pabagsak na umupo roon. Nauunawaan mo naman sigurong pinupunto ko, di ba, Cameron? Magkaiba ang organisasyon na pinanggalingan natin. Ayoko magkaroon ng komplikasyon sa organisasyon mo at sa Fortress. Hindi ako nababagay sa role na sinasabi mo. You're qualified as the organization's queen, and at the same time, you fit the role as my wife, Rachel. Natigilan si Rachel at umiwas ng tingin kay Cameron. Naninibago siya sa uri ng tingin na pinupukon nito sa kanya. Kakaiba yun na parang may malalim na pakahulugan. Wala siyang ideya kung anong ibig sabihin ng tingin nito, pero malakas na kumabog ang dibdib niya. Tila umabot ang kakaiba nitong tingin sa puso niya. Titigil na sila sa katatanong kung sino ang asawa ko dahil pinakilala na kita. Muling sabi ni Cameron. Pero nanatili siyang nakaiwas ang tingin dito. Nakita ko kung paano sila matakot sa pinakita mong tapang. Sapat na yun para alisin ang pangamba nila. Magiging panatag ng lahat dahil nasaksihan nila ang lakas na magiging asawa ko. Muli siyang bumaling dito at pilit sinalubong ang tingin nito. Paano naman ang side ko? Hindi ako mapapanatag, Cameron. Alam ko may illegal kayong ginagawa sa organisasyon. Agent pa rin ako ng Fortress at mananatili sa tamang landas. Paano kapag nalaman yun ng mga kasapi mo? Mas malaking gulo yun at ayokong madamay ang Fortress sa kaguluhang yun. Walang madadamay dahil walang gulo na mangyayari. Kumpiyansang sagot ni Cameron. Paano mo nasisiguro ang bagay na yan? If I answer your question, will you marry me and become my daughter's real mom? Seryoso nitong tanong. Pag-iisipan ko kapag narinig ko ang sasabihin mo. Hindi niya sineryoso ang sinabi ni Cameron dahil alam niyang kailangan lang nito ng asawa para maging ina kay Bibi Daphne at para may ipakilala ito sa organisasyon. Bilang bagong pinuno ng Steel Organization, pinagbawal ko ng mga iligal na gawain sa organisasyon. Kaparusahan ng lalabag sa bagong batas. At tungkol naman sa Fortress, nagkaroon kami ng personal na pag-uusap ni Boss Ami 2 linggo nang nakakaraan. Labas ang Fortress sa personal na desisyon ng mga agent. Ikaw pa rin ang magdedesisyon kung tatanggapin mo ang alok o hindi. Nawala ang agam-agam sa dibdib ni Rachel sa sinabing yun ni Cameron. Huminga siya ng malalim bago tumayo. Good to hear that. Babalik na ako sa kwarto. Paalam niya rito. Rachel. Tumigil sa paghakbang si Rachel at tumingin kay Cameron. Lumapit ito sa kanya at bigla siyang niyakap. Muli na naman siyang nakulong sa matitipunong bisig ni Cameron. Parang nahinto ang kanyang paghinga sa damdaming lumukob sa puso niya. Salamat at dumating ka sa buhay namin ng anak ko. Hindi mo lang kami niligtas dahil inalis mo rin ang lungkot sa puso ko. I changed a lot since you came. Mas lumakas ang loob ko dahil sa'yo.
You're a gem, Rachel. I want to keep you and protect you forever. Please think of my offer before you decide. I hope to get your positive response. Hinalikan ulit siya ni Cameron sa pisngi bago humiwalay ng yakap sa kanya. Nakatitig lang siya sa gwapo nitong muka. Nalilito siya kung bakit ang bilis ng tibok ng puso niya. Ngayon lang ito nangyari sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin, kaya umalis na lang siya nang hindi nagpapaalam dito. Isang linggo ang nakalipas, nagtataka pa rin si Rachel sa kakaibang kilos ni Cameron. Minsan bigla na lang itong yayakap habang buhat niya si baby Daphne. Iniisip niyang ginagawa nito yon para yakapin ang bata nang hindi umiiyak. Pero hinahalikan din siya nito sa pisngi pagkatapos halikan ng bata. Madalas din itong makitulog sa silid nila ni baby Daphne tulad ngayon. Dito ka ulit matutulog? Gulat niyang tanong nang bumungad sa pintuan si Cameron dala ang ekstrang unan at kumot. Nakasuot na rin ito ng pajama at white t-shirt na karaniwan itong sinusuot kapag matutulog. Yeah, I want to cuddle my babies. Sagot nito bago humiga sa kama. Tumagilid ito para panoorin ang pagpapalit niya ng diaper kay baby Daphne. Babies? Isa lang ang anak mo, Cameron. I know, but I have 2 babies. You and my princess. Tumikim si Rachel at umiwas ng tingin kay Cameron. Dinadaan na naman siya nito sa mga banat na nagpapabili sa tibok ng puso niya. Your face is turning red, Rachel. Komento nito. Yeah, I feel hot all over my face. Hindi kasi ako sanay sa mga binibitiwan mong salita. Naninibago lang ako. Sagot niya habang pinagpapatuloy ang ginagawa. Wala ka bang nobyo na nagsasabi sa'yo ng matatamis at mabubulaklak na salita? Hindi pa ako nagkakaroon ng nobyo. So you mean you're a virgin mommy, ha? Pabiro nitong sabi. Absolutely. 28 na ako pero never pa ako nagka-boyfriend. Natuon ang attention ko sa Fortress. Idol ko kasi ang parents ko. That's nice. Nasa dugo niyo palang matatapang talaga. Same age lang din pala tayo. But I'm not a virgin daddy anymore. May mga previous relationship ako. Tanggap mo ba yun? Sus, big deal ba yun para sa mga lalaki? Sa mga babae lang naman ata big deal ang ganyan? Maybe sa iba, yes. But for me, mas importante ang nararamdaman kaysa sa virginity ng isang babae. At mas mahalaga rin sa akin na tanggap ang anak ko. Tama naman. Love is more important. At wala rin namang problema sa akin kahit single father ang lalaking mamahalin ko. Sandaling tumingin si Rachel kay Cameron nang marinig ang masaya nitong boses. Hindi nga siya nagkamali na masaya ito dahil nakapaskil ang ngiti sa labi nito. 1 week na lang at aalis na ako. Nakakuha ka na ba ng yaya para kay baby Daphne? Mabilis nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Cameron nang sabihin niya yon. Napalis ang ngiti nito at napalitan ng pagkaseryoso. Nakikita niya ngayon ang Cameron na una niyang nakita sa harapan ng paresa nila at hindi ang Cameron na nakasama niya ng ilang buwan sa mansyon. No, I'll take care of my daughter. Seryoso nitong sabi. Mabuti kung ganun. Nasasanay na rin sa'yo si baby Daphne kaya magandang desisyon kung ikaw mismong mag-aalaga sa kanya. Baka mamaya salbahe pa lang makuha mong yaya gaya nung dati. Wala siyang narinig na kahit na ano mula kay Cameron. Simula rin ang araw na yon ay naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya hanggang sa pag-alis niya. Hindi tuloy siya mapakali habang nagtatrabaho sa Fortress. Iniisip niya ang mag-ama at naninibago siya na hindi kasama si baby Daphne. Nurse Daphne, buo na ba ang desisyon mo na manatili sa medical team? Tanong sa kanya ni Dr. Debris habang kumakain sila ng tanghalian. Yes, Doc. Masaya po ako sa trabahong to. Mukhang hindi ka naman masaya nang bumalik ka sa trabaho, Nurse Daphne. 2 linggo na rin simula nang matapos ang field mission mo, pero naiwan yata sa mission ng pagkatao mo. Walang sigla ang aura mo nitong nagdaang mga araw. May dinadala ka bang problema? Concern na tanong ng matandang doktor. Magsasalita pa lamang sana si Rachel nang marinig niya ang tunog ng cellphone niya. Kinuha niya yon at nakitang tumatawag ang inay niya. Excuse lang po, Doc. Sasagutin ko lang po ito. Mukhang importante po kasi. Go ahead. Nakangiting sabi ni Dr. Debris. Tumayo si Rachel at bahagyang lumayo sa mesa nila Dr. Debris. Sinagot niya ang tawag nang magkaroon siya ng tamang distansya.
Inay, napatawag ka. May problema po ba? Hindi ka naman tumatawag sa akin kapag nasa trabaho ako. Ano po bang magbadali ka, Rachel? Pumunta ka rito sa bagong pwesto ng parisan natin. Bilisan mo. Nagmamadali nitong utos bago naputol ang tawag. Kinabahan si Rachel. Hindi na siya nagpaalam kay Dr. Depris at nagmamadali siyang umalis. Nakasalubong pa niya si Leg sa hallway kasama ang kakambal nitong si Orm. Leg, pakihatid muna ako sa parisan ni na Inay. Emergency lang. Sabi niya bago ito hilahin. Teka lang, Nurse Daphne. Maling braso na hila mo. Ako si Arm. Okay lang, Arm. Ikaw na lang ang maghatid sa akin. Walang problema. Basta ilibre mo ako ng pares nyo. Hindi pa ako kumakain eh. Oo na, bilisan na natin. Sabi niya rito. Hindi alam ni Rachel kung magpapasalamat siya na si Arm ang nahila niya. Mabilis silang nakarating sa parisan gamit ang motorsiklo nito. Nagtaka rin si Rachel nang makita si Cameron. Nakatayo ito sa pintuan ng parisan nila. Anong ginagawa mo rito, Cameron? Bakit narito ka? Ikaw bang dahilan kaya nagmamadaling tumawag sa akin si Inay? Tanong niya rito, pero masama ang tingin nito kay Arm. Yeah. Simple nitong sagot na hindi inaalis ang tingin kay Arm. Are you in a relationship with him? Bakit magkasama kayo? Balik tanong nito sa kanya. Narinig ni Rachel ang tawa ni Arm mula sa likuran niya. Kilala ito ni Arm dahil minsan na niyang nasabi sa kambal ang tungkol kay Cameron. Ang dalawa rin ang tumulong sa kanya para malaman ng kakaibang tibok ng puso niya sa tuwing tinititigan siya ni Cameron. Kumpirmadong may gusto pala siya sa lalaki. Nagsiselos yata ang jowa mo, Nurse Daphne. Hindi mo ba sinabi sa kanya na hindi ko ang babaeng type ko? Sabi ni Arm na nakatayo ngayon sa tabi niya. Hindi ko siya jowa, Arm. Huwag kang ma-issue riyan at hindi rin kita type. Nasagot na siguro ang tanong mo, Mr. Steele. Maging panatag ka na dahil ikaw lang talaga ang gusto ni Nurse Daphne. Sabi ni Arm kay Cameron. Pinanlisikan ni Rachel ng mga mata si Arm dahil sa walang preno nitong bibig. Pero tumawa lang ito nang makita ang reaksyon niya. That's good. I like her too, and I'm here to ask her parents' approval to make her mine. Loading pa sa isip niya ang sinabi ni Cameron, pero inasal na siya ni Arm. Mabilis palang kumilos ang isang Steele. Magkakaroon na yata ng nobyo ang kaibigan namin ni Kambala. Hindi ko naaabalahin ng moment yung dalawa. Maiwan ko na kayo. Wika nito. Nurse Daphne, mukhang mabibinyagan ka na. Ito na yung pinakihintay mong pag-aalayan mo ng bataan. Dahil ni isa sa Fortress agent ng mga lalaki, hindi mo type. Magtigil ka, Arm. Kung ayaw mong baliin ko yung arm mo. Tumakbo si Arm papasok ng parisan. Gumilid naman si Cameron para makadaan ito. Tinapik pa nito ang balikat ni Cameron bago tuluyang pumasok sa loob. Lumapit naman si Cameron sa dalaga at hinawakan ang kamay niya. I want your answer now, Rachel. Do you want to accept my offer or not? Pero bago mo sagutin ang tanong ko, gusto ko lang maging tapat sa'yo. Naging malungkot ang bahay ko nang wala ka. Palaging umiyak si Baby Daphne dahil hinahanap ka. Palagi akong tulala dahil iniisip kita. 2 linggo lang tayo hindi nagkita pero pakiramdam ko 2 taon na yun. Rachel, hindi lang simpleng pagkagusto ang nararamdaman ko para sa'yo. Alam ko sa aking sarili na mahal kita. Yun ang dahilan kaya narito ako ngayon. Baka mabaliw na ako kapag lumipas pa ang isang araw na hindi kita nakikita. Sumama ka na ulit sa akin. Miss ka na namin ni Baby Daphne. Parang sasabog sa kasiyahan ang puso ni Rachel sa mga narinig niya mula kay Cameron. Isa lang ang naintindihan niya sa haba ng sinabi nito. Mahal siya ni Cameron at sapat na dahilan yun para ibigay ang kasagutan na hinihintay nito. Okay, I will accept your offer, Cameron. Magiging mommy ako ni Baby Daphne. Pero wag nating madaliin ang pagpapakasal. Gusto rin kita, pero mas gusto kong makilala pa natin ang isa't isa. Okay ba yon? Nakangiti niyang sabi. No problem, baby. Ikaw ang boss ko kaya ikaw ang masusunod. Malambing nitong sabi bago siya yakapin. Niyakap niya rin si Cameron. Nasa ganoon silang akto nang marinig ang palakpakan mula sa loob ng parisan. Nakita niyang nakasilip ang mga magulang niya at si Arm sa pintuan. Kapwa nakangiti ang mga ito at masaya para sa una niyang pag-ibig. Natama si Arm. Pinangako niya noon sa sarili na ang lalaki mamahalin at pakakasalan lang niya
ang tanging pag-aalaya niya ng sarili. Hanggang sa kusang dumating sa buhay niya si Cameron. Naging mabilis man ang lahat sa pagitan ni Rachel at Cameron, hindi naman yun pinagsisihan ng dalaga. Puso na niyang nagdikta na mahalin si Cameron at wala siyang nagawa kundi sundin ang isinisigaw ng sariling damdamin. Makalipas ang 1 taon, nagdesisyon silang magpakasal. Hindi nagtagal ay nabigyan din nila ng lalaking kapatid si Daphne at nasabi na rin ni Rachel kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa at pamilya. Nagpatuloy pa rin sila sa kanilang mga trabaho. Nurse pa rin sa Fortress si Rachel, habang si Cameron ay nagpapalawak ng negosyo nito sa organisasyon. Lihim pa rin ang pagiging agent ni Rachel sa organisasyon at wala ring kaso kung matutuklasan yon ng mga miyembro. Maayos na ngayon ng Steel Organization at wala nang iligal na gawain doon. Tahimik na ang lahat sa organisasyon habang sila ay masaya sa piling ng bawat isa. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.